Isasailalim po sa pagsusuri yung nanay na nahuli sa Luzon, Caloocan na ginugulpi sa kalsada ang kanyang 5 taong gulang na anak. Aalamin din kung gaano kalalim ang tinatawag na trauma na dinanas ng bata. Lumalabas daw kasing mistulang normal na dun sa bata yung pananakit ng kanyang nanay. Nakatutok sila, Yalvi. Mahal naman kita eh. Yun nga lang talaga, pag matigas ulo, yun nga lang talaga napapalo kita, pero mahal kita. Kaya sorry sa nagawa ko. Hindi na yun nauulit, anak. Sorry po. Ano gusto mo sabihin kay Mami? I love you too po. Hindi ko na po yun uulitin. Mahigpit na yakap at paghingi ng tawad ang isinalubong ng inang nakuna ng CCTV habang sinasaktan ng kanyang anak sa Caloocan City kahapon. Kahapon din kinuha ng City Social Welfare Office ang bata matapos matanggap ang reklamo. Ang gusto ko na maibalik yung anak ko. Hindi ko na po talaga ulitin yung nangyari. Mahal ko naman po siya eh. Paliwanag ng ina, sa kabila ng kanyang bili na huwag galawin ng mga gamit pang manicure na nasa mainit na tubig, ginalaw pa rin daw ito ng bata. Magkahalong galit at pag-aalala raw ang naramdaman niya nang makita ang pinakialaman ng paslit ang mga matatalas na bagay. Pinagalitan daw niya ito nang di raw tumigil sa pag-iyak ang bata. Hinila niya ito sa labas at doon na nangyari ang matinding pananakit. Araw-araw na dinadala ng ina ang bata sa pinapasukang parlor kung saan siya manikurista. Kwento ng kanyang mga kasamahan. Wala naman daw sila nakikitang mali sa pagdidisiplina nito dati. Yung palo lang na mag-mag lang. Hindi naman masyado matindi. Kaya nagulat kami kung bakit niya nagawa yun doon sa labas. Pero ayon sa social worker na may hawak sa kaso, sa kanilang investigasyon, nasanay na raw ang bata sa araw-araw na pananakit na paraan daw ng ina ng pagdidisiplina. Lumalabas na nasanay na lang pala siya na gano'n araw-araw yung pananakit. Pagka ayaw niya sumunod, kung hindi palo, sa bunot talaga yung tinatanggap niya sa nanay niya. Kung maaalala nga kanina lang, sorry po at hindi ko na po uulitin ang ilan sa mga katagang naibulalas ng bata nang makita ang kanyang ina. Isa sa ilalim sa psychological evaluation ng mag-ina para malaman kung may problema sa pag-iisip ang ina at kung ligtas bang makasama pa nito ang anak. Aalamin din kung gaano nakatindi ang trauma ng bata. Ito ang gagamiting basehan kung sasampahan ng kasong kriminal ang ina. Ang kapakanan daw ng bata ang kanilang prioridad. Kung mas makakabuti sa kanya na pasamahin siya dun sa nanay, gagawin po natin, but of course with the close supervision po ng mga social worker. Sa kabila ng pakiusap ng ina sa lokal na pamahalaan na huwag kunin ng anak, hindi mo na raw ito mapagbibigyan sa ngayon. Bibigyan naman natin ng pagkakataon, bakit hindi? Kaya lang, bago natin bigyan ng pagkakataon, pa-evaluate na muna natin yung mental behavior niya. Baka meron siyang problema, kahit na anong pangako ang gawin niya, pagka sinumpong yon, mananakit at mananakit. Mananatili sa kustodiya ng City Social Welfare Office ang bata habang isinasagawa ang psychological evaluation sa mag-ina. Sana raw ay magsilbing leksyon ito sa mga magulang na ilagay sa ayos ang pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.